Ano? Yan, sige. Ngayon po ay may pagkakataon po tayo na pasalamat sa Panginoon sa buhay ng ating pastor. Kung sino man po ang may nais na pagbigay mo ng pasasalamat sa buhay ng ating pastor, maaari po tayo po na makapunta rito at alalain po na may bilang po or medyo sakto
Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya talagang pag nag-pray talaga ako, salamat Panginoon dahil niloob nyo na makilala ko si Pastor, maunawaan ko ang Ebanghelyo. Talagang yung ginawa niya, yung grabe yung sa Cavite nga ako, di ba? Grabe yung ministeryo niya na doon, grabe. Isipin ko talagang araw halos pagkakatapunta niya, binibigyan kami ng books. Yun nga po, yung mga Manila paper, yung talaga, kumbaga, daladala niya rin sa pagtutulong doon. Hanggang sa, una, hindi ko talaga rin masyadong naninibihan din. Pero salamat sa Panginoon dahil naalala ko, siya rin po nagtutulong sa amin sa kalalakihan din po sa Cavite kung paano mag-bukit or paano po gumawa ng cellphone. Kumbaga, si Pastor Fidel din po yun, kasama si June, si Raymond. Kumbaga, nag-ano kami online. Talagang nagbibigay siya ng oras para lang turo. Halimbawa, paano ba mag-construct ng cellphone? Dapat pala, tignan mo muna, namin mo muna yung pinaka-message bago mo mag-construct. Yung pinaka-mensahe talaga yun. Kaya doon talagang blessing po siya sa amin na naunawaan ko yun din sa kanyang ko rin narinig yung mga doctrine na graphic na hindi ko naman narinig sa dati ng yun na pinanggalingan. Kaya talagang ipapasalamat ko sa Panginoon. Ayun na po, naminis ko si Pastor, especially siyempre pagka hintayin ko sermon ko, hintayin ko outline mo, kaya nag-chat ka na, pamangalan pa. Talagang, kasi para pag-aralan natin, yung sermon ko, naminis ko kay Pastor, yung chat niya lagi na, kamusta ka na? Puro lagi ka, kamusta ka na? Anong oras kayo nakaulit? Kaya talagang, yung mga naminis ko yun, sinasabi nila, yung lagi na, kapag fruitful day namin ang sinasabi sa atin. Kaya talagang po ay nalulog po. Pinalaman mo nga para hindi ko mapindan yung makapagod talaga yan sa trabaho. Sa announcement talaga ako na yung kaliwaan ko ang tanong na nangyari. Pero siyempre, alam ko muna na yung tuturo ang Panginoon sa atin. Lalo na yung pagpinalaan ng Panginoon sa ganito, lalo sa ganito ating nararanasan. Kaya hindi ko rin sa puto na paano na nangyayari sa atin. Siyempre, dahil alam ko na hindi sa Panginoon, alam ko na magbibigay siya o gagawa siya sa iglesia. Alam na ako na pakasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ko din na makilala si Pastor. Yung verse na ako na yung nilakaran niya talaga at tinapos niya ang pananampalataya na reflect din sa akin na dapat panunin at kung sino ng pananampalataya sa Panginoon. Ngayon po, sino pa po ang gusto mo kasalanan? Pasalamat sa Panginoon. Ay, pagkakataon po na magpasalamat sa Panginoon sa buhay ng ating pastor, sa kanyang ministeryo sa atin. Sa atin dito. Magandang araw po sa ating lahat. Ako ay isa sa nagsisaksi sa buhay ng pastor. Pagkatapos ko ay nag-tingod po sa pamilya niya na 7 years. Kaya nakita ko po kung paano po maglingkod si Pastor sa Panginoon. Napakasipag po talaga niya. Kasi isa po
oo nga po, may si Pastor, pero yung po kahigpitan niya ay nasa tama po lamang. Para kami ay yung madala niya sa tamang landas na tulong sa Panginoon. Yun po, at saka yung sa personal ko naman po, yung nagkaroon nga ako ng pagsubok na sinubok yung pananampalataya ko, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi po ako sinubukan ni Pastor at ni Ate Aggie, nakakatanggap pa rin ako ng message. At pag nakikita ko si Pastor, lagi niya akong kinakamusta yung mga anak ko. Kaya ako, napakalaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi talaga niya ako pinabayaan na hindi bumalik dito. Na bago niya po si Pastor, nakapagbalik loob po ako sa Panginoon. Kaya napakasaya po talaga. Dahil sa pagbabalik ko, narinig ko si Pastor at buhay, kasaksiyan niya na ako'y ibinalik ng Panginoon sa iglesia para maging lingkod pa rin niya. Pastor, alam ko na hindi po ninyo ako marinig, pero minahal ko po kayo ni Ate Abby at si David. Kaya salamat po at minelcome pa rin po ako dito ng mga miyembro. Salamat po sa Panginoon. Sino pa po ang nais? Next. Dapat sa ating bibigyan sa pagpapasalamat sa ating bibigyan pastor sa mga ideas na niya, yung pagpapatay niya ng mga ideas sa pagpapatay sa karta. Talagang nakahanga kay pastor. Talagang kahit kasi pagod talagang may isipin yung salita rin sa iba talagang si Pastor talagang kami lagi kami nagkakakawas din talaga ng iba yung pagmamahal sa ating iglesia at lalo na po sa ating mga kapatiran si Pastor. Ano yun si Pastor? Si Pastor po ako galing po si Pastor matipid siya sa kanyang sarili. Hindi siya, kung tayo sa kanya gagalisin, parang ayaw siya. Pero pag sa gaya ko, mga kapatiran, talagang bukas loob ang parang niya. Dahil kita-kita na nga natin unang-unang nangyari kay sa akamisit na siya po natin sa bayan pa naman si Puy. Ano din po ba nangyari? Sabi, Isabel, ako yung hihigat, kumo ko ng higat. Tapos Ate Isabel, nilipin ng aming mga kamay. At para ako tinutulog ko kung saan ang point ng puso, tinutulog ko sa isang point ng ulo, yung masakit. Ginawa naman lang natin nangyari sa akin. At ang isang napakahanga ako kay Pastor. Noong nakailan siya, at hinihilit siya ni Mrs. ko, sabi niya kay Mrs. Isabel, uwi ka na ako dahil mag-aaral na kasama ko eh. Nakahiga yun, dumukot pa yun ng 300 para bigay kay Mrs. Sabi, wala akong gagawin. Nakahiga yun, natuloy sa ganong kalagayan. Nakadukot siya ng 300 upang ibigay kay Mrs. At sinabi niya, baka wala kang gagastusin. At doon talaga makikita yung mga pagtulong niya sa atin. Sa akin sinasabi ko dahil ito talagang ginawa sa akin Pastor. Doon ko yung nagbabahay sa Balubad. Nasusurpresa na lang ang bigla. Nagdating si Alan at si Pastor, may dalang pinto, may dalang toilet bowl para
kami. Tapos, habang ginagawa namin yung bahay, medyo maulan noon, yung truck na nagdadala ng buhangin, napalangaw, hindi nakalapit sa aming bahay dahil tibigin na nga. Siguro mga isang ponte na lang tayo. Ang ginawa namin yung buhangin, doon na lang namin dinitsan doon sa mismong pinagkabalawan ng truck. Alam mo ba ang ginawa nito sa mga kapatid? Si Pastor mismo, at saka si David Marin, kasi hindi mo kulit ko si David dahil ayaw mas kay Pastor, pero napasunod din si Pastor. Si Pastor mismo ang naglakot ng buhangin papunta sa aming bahay upang matapos daw yung aming ginagawa bahay. Ginawa ni Pastor, sabi, at ang napro ko kay Pastor ko, nung kami nagbabahay sa Pastor, napakasaya niya. At sabi niya, madali ko niya ako pupunta dahil nasa Pastor kami. At yung ginagawa ko yung bahay namin, hanggang sa magawa yun, laging naroon si Pastor. At lagi kami nag-sharing. At minsan sabi ni Pastor, di ko namin, ating mapakulot to. Pinabukas na ng bako, napunta si Pastor ko, may dala ng bako. Siya pa yung kumuha ng bako, kung mapakuloy nga yung aming lolo. Ganun si Pastor talaga. Ganun si tumulong. Kaya, aminin man natin at hindi, talaga si Pastor, malaking kola sa atin, sa ating iglesia talaga. Dahil unang-una talagang makikita mo yung pagka-dedicated niya sa ating sa pagdilipod, sa ating iglesia. Halos natatakot lang ng linggo, sasabihin sa akin ni Pastor, Dikon Rabi, kaya nang pala ni Dikon Alan, at may pupuntahan, nakaalis ako na ganyan yung araw. At talagang pupunta siya kahit sa magustuhan at talagang hindi naman tungkol po sa punta kundi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Napakasipag talaga ng ating kapatid na si Pastor Fidel. At napaka-laki ng pagmamahal sa ating mga kapatira, sa ating iglesia. Una-una nagdap ako sa aking pagsama nito at sa matagal namin pagsama talagang pinakita sa akin talagang hindi niya ako iniiba, talagang minsan nagigipit ako, bigla na niya akong inabutan, ganun ang ginagawa niya. At talaga ako napupulit pa pasalamat siguro sa akin ng Panginoon. Nahihirapan na rin siguro si Pastor, siguro kailangan ng pagpapahin. Siguro sabi ng Panginoon, pagpapahin ko nito. Pero talagang hindi natin alam ang kalooban talaga ng Panginoon na mangyayari sa ating Pastor. At hindi ba natin tanggapin talaga napakabilis ng mga pangyayari na nangyari sa ating Pastor na talagang kinuwan siya ng ating Panginoon. Pero ano sabi sa salita ng Panginoon, ang mabuhay ay kay Kristo at ang namatay ay pakinabang. Yung tayo naman kasi yung ating pakinabang na tayo na po ay umuwi sa ating Panginoon. Habang nakikita tayo sa ating lupang ginagalawas dito sa mundo ibabaw na ito, nasa ilalim pa tayo ng mga pagsubok, ng mga marami pa pagsubok. Tayo po nakikipaglaban pa sa mga gawa ng salita nito. Kaya ano po dapat natin kung tayo po kailangan magtiis, magtiwala sa ating Panginoon, makapagtunggali sa pamamagitan ng ating salita ng Diyos na nadidinig sa ating mga pastor, sa mga mensahe na kanyang pinahayag. At tunay na nakikita natin ng mga hamon pag may mensahe, talagang hindi tayo nawawala, napahagi tayo lahat sa mga mensahe, sa mga hamon niya na binibitiwan. At talagang sa akin, sa sarili ko lang, talaga ako malaking kawalan dito si Pastor sa ating iglesia talaga. Na marami tayong i-adjust na mangyayari dito sa ating iglesia. Talaga sa paglilingkod ni Pastor sa iglesia talaga nakita ko, parang nakuha niya yung buhay ni Pablo eh. Dito si Pablo kahit sa siya pumunta, kahit tawagin siya pumunta sa lugar, dumating talaga si Pablo. At kalunga yung parang nakita kong ginawa ng ating mahal na Pastor. At ako yung nagpapasalamat at nagpapasalamat ako sa Panginoon. At alam ko naman, si Pastor ay hindi naman sinasabi niya na wala ka ng dadaanan. Ikaw ay, kung talaga ikaw ituloy na sa saro, nasa piling ka na ng ating Panginoon. Maraming salamat po at binabalik ko po ang pabuhay ko salamat po sa ating Panginoon.
magaling na hindi naman siya master pero maraming mga magaling. Pero siya, magaling siya at seryoso sa kanyang ginagawa. Na bilang isang cook, talagang pinagsisikapan niya na kailangan bibili siya ng masustansya na mga pagkain, kaya mga gulay, na maaaring magpalusog sa isang tao. At di lang niya naghahanap, talagang may paraan siya para ito'y maging maganda. Pag natikman ng mga kakain ay nasisiyahan siya. Pero hindi lahat naman nasisiyahan. Alam mo kung bakit? Kaya ko ng salita ng Diyos, pinipilit niya para sa pag siya nagsasalita, hindi lang siya talagang pinaghihirapan mo niya yung kanyang ginagawa. Sa pag-aaral, talagang susubok sa pag-aaral para lang ang maibahagi sa kanyang may pakain sa mga lupa. At mapapansin po natin, pag siya nagsasalita sa pulpit, maaaring harap yun, makakababa. Kasi kada salita niya, may mga verses, talagang gusto niya talagang sabihin sa atin, yung talagang salita na para pagsasalita niya, gaya ng maggulang gusto niya makakain ng masarap na pagkain, ganun na nakasustansya. Ganun po ang nais niya sa atin. Siguraduhin niya na pagkahain ng pagkain sa kanyang mga tupa ay buong puso niya yung ginawa para sa atin, para tayo maging malusog sa pananampalataya. Kaya pagdating ng mga araw, miss natin yun, maaari siguro sinasabi sa akin, Pastor, ang haba na kami mga sayang, Pastor. Ganyan talaga kasi, naalala ko nung minagsakin ko noon, naalala ko, mas mababang ka, si Pastor, nung mga ulo ba doon siya ng araw, inaabot ba doon siya ng 2 oras, kaya niya mga araw. Sa atin, meron kasi na ikukumpara natin si Pastor sa nangyayari na pakisip. Sa Pastor ng mga kapatid, isigat niya na may paniwala sa atin. Yung minsan parang sa ating ikalakas, hindi sa mga nakikinig ng mga iba na natin. Dahil yung nais ko sa atin, mga kapatilan, sa mga nakikinig. Bagay, pinaghihirapan talaga. Hirapan din basta-basta nangangaral, may mga pangaral lang, pero siya alam na natin pagkakitumas sa pag-aaral para makakakal dito sa kaya pag-aaral din basta makakala natin yung mensahe na kanyang gano'n sa atin ang salita ko sa ating Panginoon. Hindi nga yung naniniwala sa kanyang patuloy na pagnanais na magkaroon ng reformasyon sa mga naniniwala siya na ito yung ibanghiling kapangyarihan ng Diyos. Sa ikaliligtas mga sabi nga ito yung kapangyarihan ng Diyos sa lahat para tayo ay maligtas. Kaya pero sabi kapangyarihan pero baka parang marami pang hindi nilalaman kung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos sapagkat kapangyarihan ito sa mga tunay na nananampalataya. At kapangyarihan ito gagamitin ito ng Panginoon sa mga hindi nananampalataya pagdating ng araw. Sabi nga yung salita ng Diyos ay parang isang tabak na makabilang tanim na tumatagos sa pagkulang ng mga katulong. Ang salita ng Diyos ay pwedeng bumuhay matunod na sa palataya. Pero ang salita ng Diyos, pwede din tumagal. Ibig sabihin, kung hindi na ng palataya ito, kung walang palataya sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay. Pero kung hindi ka sasampalataya, dapat yun ay pangalawang talim. Ano po yun? Yung mga hindi sumampalataya. Yun na po yung hatulang tayo natin. Sabi doon sa dalawang
Thessalonica 1:8. Sa mga hindi sumasampalataya, sa mga hindi kumakilala sa Diyos, hindi sumunod sa Ebanghelyo, anong kanyang kapuntahan? Kaya, gusto ka ng nais niya. Nais tayo lumakas ng mananampalataya at bigati na tayo na maging ating mga anak na maraming sting. Sabi niya lang sa kanyang mga chat, sana po ay yung ating mga anak ang tayo natin na makasama sa panalaman. Dahil ito nga po ay yung pagdami na, yung wala po na hindi sila makasama dahil hindi ko sa tuloy yung mga kapatay. Naniniwala po ako yung pagdami po nila ay sa mga service para makapahinig ng ibang kayo. At dumating din sa tamang pagsamba kung sila tuloy na napatay sa ating. Kaya sa pag-alala namin kay Pastor, sa Martes, maaalala namin siya, may hirap ang walang pastor. Sabi nga ng Pastor, may darami dito mga mangarap. Iba siya kay Pastor, hindi siya parang kayo. Mas namin din yung mangarap. Maaalala namin yung kanyang mensahe na binigay sa atin. Saka yung kanyang, maaalala natin kanyang pagsisikap para tayo lang ay mapakaroon sa ito. Puri-puri niya Panginoon sa kanyang buhay. 25 taon sa atin. Sa buhay nga kami. Hindi na sila pinasalbi. Kami naman yung sister ko. Sasabi na sila ng dito. Nung kami nagsistita sa church. Kaya kung dumating sa doon, may kasama pa kasi Nanay Lydia. Kasi bumibisita sa amin para mangarap, may kasama siya sa maganda, si Nanay Lydia. Doon sila doon sa Pastor, kami nasa pato. Kaya, diyan malili ko na si Pastor. Simula pa lang yung kasama namin siya sa kaya, tinuwa siya ng Panginoon, maraming grace. Salamat sa Panginoon. Huwag namin ninigaw sa iyong buhay. Naalala ko na, dahil pinamahal pag kami mga pasyon, very kong nakaraan sa mga. At lagi sinasabi na, hindi tayo higit sa pinagdarang Panginoon. Hindi tayo higit sa pinagdarang ng Panginoon. Kung tayo nasa Panginoon, dahil Pastor na nangyari para sa Panginoon, sinubos na lang pala tayo. May tuloy sa pag-asa sa piling ng Panginoon. Maging tayo mamahal pala tayo ng Panginoon, magpatuloy tayo sa Panginoon. Habang dumating siya, upunin tayo, hindi natin pag-asa. Sabi nga, laging pag-asa sa buhay nito, sa Panginoon, sa darating. At sa mga hindi ko lubos na kilala, sa Panginoon, pakinggan ninyo ang panawagan. Yung panawagan ng Panginoon. Yung lamang nananawagan siya sa atin na para tayo hindi makapunta doon sa kaparusahan. Hindi tayo kinabayan ng Panginoon, kaya kinabayan mo hindi pag-asa. Hindi pag-asa niya yung kanyang Panginoon. Na kung tayo nabubuhay from kailangan natin na kaya siya namatay sa krus para pagbayaran ng aming sa mga Ginoo ng mga tunay na sasampalataya. Kaya habang may pag-asa pa, hindi tayo mananatili sa mundo. Maaaring malakas ka, sigurado ka, yung mga edukasyon, malakas ang katawan mo, kaya huwag mo ipagmalakihan. Dahil ang kamakaya, hindi natin ng Panginoon, hindi tayo nagkakagdag. Hindi natin alam kung pag-ising natin sa umaga ay kung pa tayo, ang mahalaga, dapat magalang buhay pa ngayon, pagkakataon na ito. Kaya lang yung huling pinapadalangin, nababawal ang aral, ay maging araw din sa mga tayo.
mga buwan-buwan ng mga technique ng develops na ng palakayan ng mga yung po din ang nagsipas pa sa akin mag-isang mga lumado attenders na isa na kayo ay maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon sa buhay ng pastor, purihin ng Panginoon sa biyaya at pinagdala sa ating tinawag sa Panginoon sa Ebanghelyo na ating malaya na makapahigan sa buhay. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po. So, salamat sa Panginoon. Sa mga pag-ibig. Ako po'y gusto nagpapasalamat kasi pinagkalap ko pa rin yung ako'y nasa malito, hindi ko alam ko pero nung babae kami lalaki namin ang Christian talagang napakasaya niya. At sabi mga palitin sa amin, yung dalawa ni David, malayo pa nakikita ko na ang dami pa sa naman yung doon. Aba, pastor, hindi ka pa kayang gulayan yan, ang dami yan. Itatayin ko sa bakit nyo, para kayo may bakod. Kasi baka mapas kayo, may gulayan pa kayo, kasi may bakod kayo. Kaya anong tulubo? Ay di, nagbagulo ka naman, tatanggulo ka ang tulubo. Pero ang di ko malilimot kaya pastor pinag talaga yun. Nagtira ka sa wawa na sabi ko, ba't kaya may maraming president dito sa amin? Ngayon pala si pastor, may nagdala sa akin ng tuog, nakamoy. Kasi alam niya naggagawa ko ng iba't ibang klase na SKD. Ay, pastor, saan po niya dala niya? Sa inyo. Ay, kaya mo, babayan ko pati yung nagtiwag. Pag bumabayan niya. Kaya sabi ko, naan lang po. Kasi, ano yung naman yung pressure niya sa amin? Sabi ko, ay, pagdadala ko namin ito. Parang kasi tumutuloy na yung kalawang. Pero kinatatak ko, makakita mo natin. Diyan sabi ko. Tapos sabi ko, nara, sama si Kuya Ramon. Sama si Kuya Rome. Sama sa akin sa tapos, maghanap tayo ng mga bisin. Hulog-hulugan na lang sa akin. O kung lang, hindi. Basta nasa si Kuya Rome. Ay, pero talagang, seryoso talaga. May pag-text ko ito. Kasi, ayaw nilang na-release kagawain. Tapos, talagang, gusto niya talagang lagi, at hindi ko na malilimutan dyan, nagdugo ang ilang ko. Kasi, ang dugo ko nung nagdugo 35 over 150, sabi ng doktor, buhay ka pa? Oo, pero, bigay mo nga kamay mo, bigay mo. Ayun pa, wala po nung naroon dok, bila siya nung bakit, ay babae ito, sabi tama ko. Ito lang ang mga pinilito lang, kasi probinsyan. Nahihirapan si Ate Isabel, ang dami ng dugo kumalabas sa ilong. Kasi ang lalaki parang jelly. Next day naman ako, naman yung baga ako. Kuya Rome, nahihirapan si Ate Isabel, naganapan ko, nakapila, dali natin sa Laguna Doktor. May chocolate na may mga sa Laguna. Tapos ang dami kinabit. Bumamatay na ako sa problema. Ang dami kinabit Ate Isabel, maig yan sa iyo. Kung walang ilong mo, nandiyan ang doktor. Ay yung para makapagpapagpapagpapag sa mga Wala magkano na sa babayaran. Aba ay, nagulog-doktor po ito, nakakanervyos ko. Ay di, yung anak ko naman, ay hindi pa ka-ano na siya ito. Teka, papahilan mo na
ka ng 10,000. Kasi may kukulit ka naman. Saka yung pila. Pero sabi ko, hindi ako makatulog. Sabi ko, pagkabi ni matulog. Sisingilin ko mga dito. Sabi ko, ayun, sa taklas. Tapos nung ano naman sabi ni Pastor, sabi ng doktor, daruan ko. At sabihin mo, may TV ka. Ako mo may TV, sabihin ko. Ay, ang tawa ko po at saka kung masama yata yung pero gagawin ko sa akin. Ay, sinulahin ko. Ay, sabi naman ni nada na ni Pastor na yung doktor hindi kaya takot sinulahin. Sabi naman ng doktor, sabihin mo, sabi ni Pastor. At sabi, bawal magsinungaling. Sabi naman ng doktor, tinutulong lang naman kayo eh. Parang wala yung sige. Tapos sabi, ito na ako sa nito. Yung 5,000 bigay ko sa'yo, tapos yung 5. Ano, dinala ko kay Ate Eva. Ayaw lang mabayaran mo. Ay, dinunduan ni Iba. Diyan mas na sabi, ito po ang babae niya. Tsaka po yung pinala ng 5. Hindi, tulong ko yan sa inyo. Nakakaya ko niya talaga. Pero nakita ko talaga siya na talagang seryoso sa buhay namin. Paano naman siya? Magiging ka na natin sa bit, ay di ano. Ayun, nagbayad na nga. Nahis na yun. Salamat siya pa rin naman, nag-recover ka. Hindi ko rin pa sila tuta na recover ng 15 dugo. Hindan. Kung malalaking buka ko naman sa akin. Nagaling, ewan ko saan, hindi ko sa Bibig. Ay talagang nakakabuli ng Panginoon na sektor ay naman. Ay hindi nakita ay ano naglalakad ako. So, ito sa hindi ko na alam. At tara, kakain tayo sa ano. Dumaan muna tayo bago umuwi. Kasi si Arsaber, ay kasi, buhay, nakaka-recover yun. Susunod, sabi, ito yung mga ha? At ito yung may upload daw sa akin doktor. Ano po, may up? Yung nagkita nila. Ay, ayun, hindi naman kailangan. Talagang hindi mo nga mali yung mas-mas-mas. Bagamat may ka-esprit talaga, no? Pag kami sa gawain, hindi ka ayun naman lang nakita ko ang pagiging Amanda, mentor, na pinagpapit siya ng service. Naibigyan mo lahat sa video na, mga pastor. Ay, pastor, ako parang nalilipot ka muna ito. Bakit? Ba't ako parang nagaling yung anak ko, dalawa pa yung naglaman sa TLC. Hindi naman masasabing tayo. Kasi yung mga mayor na kami pag nag-a-upload. Tapos, yung iba ako isip bata. Pero sa gamot ako, para sa mga ano sabihin yan, hindi galaw ko sa mga kaya, ano yung galaw. Oo nga, pastor. Kaya talagang pinangato. At ayoko kong bumalik sa Panginoon kahit yung kailangan sitwasyon na inilakan niya. Maganda pa yung step ko na nabipilay-pilay na may nandiyan ako. Ang dami, pastor, pag yung pasyente ko, magtiwala ka sa Panginoon. Ako nagtiwala ako sa Panginoon. Nakabuti pa ng Panginoon. Tapos sabi ko, salamat nga din dahil pastor sa iyo. Kasi nagtatrabaho ka sa kanila. Tuwing naalim yun. At sabihin, naayos ko nila na papeles ko. Wala na problema. Si Kuya Romel, simula rin ang SS niya. Sabi mo yun ni Pastor. Dapat naging handa tayo sa kung ano mangyayari. Swerte ko at sabi para ko yung nakalabas ko. Kasi, bakit po? Ako yung nangyayari ko rin sa puso. Ay, minsan nagayang malakad siya ito ba na nagawin ng mga tigasin ng ay magpahinga na po. Hindi, magpagkakala ako sa ako. Isang lang magkakasama ng mga. Pastor, parang naman kayo si Pablo. Ay, sabi ko tayo. Ay, pastor, ay tatarat sa lang sa sabi. At sabi ko, nandiyan ko yan. Nanduluto na ako dyan. Anak ko tatatig ka eh. Tapos, ikaw programming mo, ganyan. Tapos, nasabihin niya, ito yung budget para sa maglagas doon. Ay,
overmarry na ako kay Ate Happy. Dahil binibigay ko na yung ng anak ko. Hindi ayaw ganyan. Basta ito yung gawanin mo. Ay, di bisa, tumatalimis na ako para ako yung pinibigyan. Ay, pala, talas ng magandang. Hindi yan, alis ako sa isang pinto. Nalabas na yun sa pinto ko. Ay, talas na, maligay, tinulungan niya ako. Ay, sabi niya. Ay, huwag na mo, basta, ako po, meron po din ako pwede dyan. Kami, gano'n, hindi, baka. Tapos, ganyan talaga, hindi niya ako, tapos sa kaya ako yung nakukuha kaya sa sabihin mo. Tapos sabihin, sa kamarang tulog, doon po ka sa Balubag, yung punta ng mag-ama ko doon. Aba, hindi ka na natapos doon. Ay, hindi ko, yung siguro sa maangas ko. Ano to, meron po na ng aling na aso, yung kasama din dito, kaapat na po sa gano'n na, dalhin mo itong itong dilatan. Tsaka yung ito, baka gutom yung gano'n. Ayos lang po yun, ako po naman yung nagtatayin eh. Pero may bigas ko lang sa akin. Hindi ako yun eh, yung magbibigay sa ulo. Ay, ano yung talaga ko. Na ano ko na lang sa akin. Parang tayo sisimulan ko eh. Kasi basta, patayin mo ba? Saan? Wala ba ka basta eh. Saan sisimula? Like, kasi naalaala, ito, sir, kung happy tayo, yan si Ate Abby, gano'n din. Bibili na maraming, yan, nag-send na, gano'n din. Ay, gusto mo ba tayo na happy sa, ilang gawin namin ginagawa na ako sa katuan. Yan, paano kami magsisimula? Ang hirap yun, tulungan mo po kami mapaghilom yung sugat at puso namin dahil mahirap makatagpo yung gantong pastor. Kaya nagpapasalamat pa din ako sa Panginoon sa pagpapahirap niya ng buhay ni Pastor na sobrang makabuluhan. Talagang the best ang pastor ng salamat po sa Panginoon. Alam ko na gusto pa ko lang pala sa mamaya na yan po. Tapos kain mo ay Thank you.